Okay, maayong gabi sa tanan. So, welcome to our bedtime devotional for girls. So, ang sunana po ta karon sa day 233. So, God is good all the time and all the time God is good. So, just wanna remind everyone, so each one of us, ang Ginoo maayo. So, dili ta nga magkusyonan na because God is good all the time. And all the time, God is good. So, dili lamang maayo ang Ginoo, kundi good, kundi lamang excellent. Excellent. So, ang atong topic karon is love whenever you can. So, katawa. Love whenever you can. So, ingon diri as a Proverbs 17 verse 22. So, Proverbs chapter 17 verse 22, a joyful heart is good medicine. So, napasumpay ani. A joyful heart is a good medicine. Susumpay ana. But a crushed spirit dries up the bones. So, a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So, kung sa Bisaya pa, Proverbs 17 verse 22. Proverbs 17 or panultihon kapitulo 17 versikulo 22 ingon dinhi ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. So ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. So magampo kita. Amahan na mo nga naa sa langit, dalaygon ang imong ngalan, ikaw ang among Ginoo. Maghari ka Lord God sa among kinabuhi, maghari ka Lord God sa matag usa nga maminaw niini nga mensahe. Lord, we acknowledge ang imong presensya Lord God dinhi kanamo. Pasayloa kami sa among mga kalapasan, tanggala Lord God ang mga babag sa among mga pagdaig diha kanimo. Puna kami Lord God sa imong balaang espiritu. Giyahi kami Lord God, tuduoy kami Lord sa imong pagkamatarong. Padayon ka Lord God nga mga bag-o kanamo sa among hunahuna aron kami makasayod sa imong kabubuton ug kami mulambo ug mutubo ang among pagtuo diha kanimo ug mas mailhan kanamo Lord God ang unsa ang imong kinaiyahan, unsa imong balaod nga imo nang gilatad sa imong pulong. Lord, kini nga topic na karon tabangi kami Lord God sa pagsabot nga makuha na mo kung unsa ang imo ang mensahe diri sa among kinabuhi aron kami ma-apply na mo kini sa tagsa namo ka mga matag adlaw namong pagkinabuhi. Mas mutubo kami o mas mo increase pa nga mo ang pagsalig diha kanimo. Dalaygon ka Lord, ubani kami gikan sa pagsugod nato sa pagtapos ng imo hangalan, maoy mapasidunggan. Salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, mayong gabi. So akong balikon, ang pagkamalipayon. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. So laugh whenever you can. So, maayo din yung mga sigitag katawa. A joyful heart is a good medicine. So, yung din is sometimes we may feel guilty about having fun when some people around the world are not having any fun at all. But God doesn't want us to spend our lives mopping around with frowns on our faces. Mag-ana lamang itong so far from it. God tells us that a happy heart is a very good thing to have. So if you're afraid to laugh out loud,
Don't be. Remember that God wouldn't have given you the gift of laughter if He hadn't intended for you to use it. And remember, if you're laughing, if you're laughing, that does not mean that you're unconcerned about people who may be hurting. It simply means that you've taken a little time to have fun, and that's good because God wants you to have a cheerful heart. So, ang Ginoo naghatag kanato og priceless gift, mao na siya nga ang life. So, let's enjoy it. Let's magpasalamat ta sa Ginoo og salamat ta sa kinabuhi og sa kasing-kasing malipayon. So, mo na ang Ginoo may maghatag kanato ni ang ato nga pagtuo. Ingon pa nga, we cannot please God if we don't have faith. So, sa ato ang topic karon, ingon din ang love whenever you can. So, a joyful heart is a good medicine. So, sakto yun siya nga, kana bitang tao, bitaw nga, walay mga kalagot, kanang free from heartaches ba, kanang mapinasayloon nga tao, kanang malipayon nga tao, kibali makabantay ka ana is dili masakit ingon pa exercise nang magsigi og katawa. Ug kanang mga tao nga sig magulanon nga sige rag kalagot nga kana bitawng masukanon nga tao na magbantay gayud ta kay na kuana gibali maka unsay tawag ana kana bitaw matubuan og sakit kaniyo inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. So kung natay mga ilabi ng mga pagdumot sa tuang mga kaaway ba kung nabatay kaaway mga pagdumot sa isig katao so dili ka na makaayo sa tuang panglawas. So tinuod ka na kay ingon siyang pulo nga ang pagkamalipayon. Kung malipayon ka, so we are free from grudges. We are free from any heartache. So, mao ka na nga, ang usa ka kanang tinuod nga ning tuo o ni salig des Ginoo, adun na kini maayo, adun na kini malipayon nga kasing-kasing. Tungod kay, ang iyang paglaom, wala sa mga butang, wala sa tao kung dili tuwa sa Ginoo. So mao na ang Ginoo maghatag kanato og kalinaw, og kanang kalinaw, joy. So let's kanang atong i-remind atong kaugalingon sa fruit of the Holy Spirit. So mao na siya nga naadid to ang the fruit of the Holy Spirit is love. Joy. So, joy. I have a joy, 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 joy down in my heart. Obos sa pinatkuan. So, joy, joy. J-O-Y, joy in my heart. Deep, deep down in my heart. J-O-Y, joy in my heart. Deep, deep down in my heart. Because ang Ginoo lamang makahatag ka na to og tinuod nga kalipay. So, mao ka na ang we are free from any heartache. So, ang tanan, natay mga problema sa ato ang kinabuhi. Dili na to iluom lamang, kundi ato kining ato ning salig sa Ginoo, atong hatag sa Ginoo. Lord, tabangi ko. Dahang kong problema saon ako ani konsulta sa tas Ginoo ug ang Ginoo nay bahala mag plaster maghanay sa tanan natong mga panginahanglan panginahanglan lahi po ng wants needs ug wants. So God gave us our needs ato ang wants bonus na diha sa Ginoo. So, love whenever we can. So, mao na nga malipayon, dili man boring ang usa ka Kristohanon. So, magadepende ra na sa, di man sa magadepende na because when we receive
Christ, when we receive Jesus ato ang kinabuhi as our Lord and Savior, our desires changes. So, dili ito may ka-boring mo ng mga kuan. Wala pa ta nakasabot ana sa kamatuoran. Sa kamatuoran nga naa sa Ginoo makit-an. So, mao na siya nga ang tinuod. Dili man boring ang kuan. Enjoy noon because makita nimo kung unsa ang power sa Ginoo nga magalihok. O ang mga miracles ba nga nabitang dili bitaw nimo nga masabtan nga mga pamaagi sa Ginoo nga i-meet niya ang imuhang needs. Nga dili nato bitaw makuan kana bitaw dili nato mahibalan ba kayang Ginoo ra ang magaplaster sa tanan natong mga panginahanglan. So mao na siya nga makakatawa ka nga kana bitaw usahay bitaw kung atong balikon ang kuan bitaw kaning sa Old Testament katong sa story ni Joseph. So ang iyahang mga igsuon gusto siya patyon. So gibaligya siya asa na gikuan siya gibali na sa iyahang mura siya kana bitang ang daotan bitaw na sa iya pero unsa to nga pagkakuan nga maski kanang daotan ang nahitabo sa iya but God meant it for good. Ngano si Joseph nahimo siya og saligando dito sa Egypt ug tungod sa siya ang nagkanabitang naa siya'y ranggo di sa Egypt, ang iyahang pamilya nga naka-experience og kagutom iyang naluwas. So mo to nga what the devil meant it for what the devil mean the evil sa to pagka term gani nga but God meant it for good. So mo nagingon sa Romans chapter 8 verse 28 kung ako nakakuan kalimot ang God causes all things to work for good for those who love the Lord. So kadtong nakaila diha ni Kristo katong nidawat ug mituod diha ang Kristo whatever they experience joy, sadness or unsa mga trials, challenges adunay paglaom diha sa Ginoo nga kaning tanan ang Ginoo adunay katuyuan. So kung ikaw nga naminaw karon kung unsa imong gibati karong rasa unsa naa ba kay challenge sa imong kinabuhi adunay katuyuan ang Ginoo na. So mo na nga we can we can feel the love of God. We can celebrate joy, the goodness of God. Because sa Ginoo, in God's economy, there's always a reason for everything that we experience. So, mao kana nga dili ang tinuod nga naay Ginoo dili mawad-an og paglaom. So mao na nga kanunay ta nga magaduol sa Ginoo tungod kay ang atong kaaway not in the flesh but in the spirit atong kaaway kanunay nga nagabantay kanato aron kuno bita i-distract ta para mawala ta sa sa kamot sa Ginoo. So mao na nga let's be careful enough. So every day before we start our day or before we end our day we should makigduol ta diha sa Ginoo atong magpasalamat sa Ginoo kay mao kana ang iyang kasuguan sa 1 Thessalonians chapter 5 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 verse 16 yung padre gani rejoice always
So kauban na diha ang laughter. So laughter is a gift from God. So ang mga maayong butang regalo na sa Ginoo. So wala gi-design sa Ginoo nga mahimotang magul-anon. Kung dili gi-design sa Ginoo nga mahimotang malipayon kay ingon diri 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18. So rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, klaro man siguro to. Rejoice always. Magmalipayan ta. Let's laugh because God is good. So, rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in all circumstances. So, give thanks in all circumstances. So, wala na ingon din niya nga magpasalamat lamang ta kung maayo ang ato ang nakadawat ag panalangin. So, magpasalamat ta kanunay because every experiences that we are in, so God has a reason for everything. So, it's for our good to develop our character in Christ-likeness because God wants us to prosper, to succeed in every aspect sa ato ang kinabuhi, in health, in wealth, and in spiritual. So, mao na nga laugh whenever we can. So, don't be afraid to laugh. So, mao na nga let's rejoice, joy, ano ito nga kanta na, joy, I have a joy down in my heart. So, mao na nga malipayon. Ang pagkamalipayon makaayos panglawas. So, mao na nga if we are free from any heartaches, kanabitaw may nga wala tayong mga balatian, wala tayong mga sakit, tungod kay wala tayong mga gipang dumdum nga mga kasakit sa tong isig katao. So muna usa sa makahatag og sakit sa ato ang kinabuhi is ang ato ang mga heartaches, mga pains, unsay mga kuan bitaw nato, kanang bitaw mga worries, mga stress, kanang bitang daghantag mga panghunahuna nga dili dapat nat hunahunahon tungod kay ang Ginoo lamang ang magplaster. So ingon pa kaganina na ako'y unsa to karong adlaw nagbasa ko og mga year ago nga verse. So ingon dinhi sa Philippians chapter 4 verse 6. Kung ato ang basahon, Philippians chapter 4 verse 6. Kung akong basahon diri numbers chapter 4. So ingon na po din niya Philippians chapter 4 verse 4. So if you have your Bible, so open yung Bible, basahin kini og kung tinuod ba niya akong gibasa ingon din niya. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. So, balik-balik. So, meaning, importante nga mahimutang malipayon. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. So, yung sa 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, do not be anxious. So, dili ta mabala ka. Kung dili atong pangayoon diha sa Ginoo, kauban ang magpagpasalamat. So, sa atong pag-ampo sa Ginoo, pag-ampo sa atong pagpangayo sa iya atong ibutang sa atong kasing-kasing atong bagon kini sa Ginoo. So atong i-increase ato ang pagtuo di sa Ginoo. Dili ta mo ampo sa Ginoo kung kuwa tay pagtuo. Mao kana siya. That's the truth. Dili ta mo ampo. So mao na siya ang kamatuoran.
Dili ta moampo sa Ginoo kung wala tay pagtuo, kung kulang tag pagtuo. Moampo lamang ta kung unsay nay mga problema. So asa ang pagsalig diha sa Ginoo. Ingon sa iyang pulong sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unsay iyang giingon? Seek first the kingdom of God and His righteousness. So ato ang pangitaon ang Ginoo, iyang kamatuoran. O na iyang kamatuoran is ang balaod ug ang pag-obey niini. So ang Ginoo lang dugang magaplastar sa atong mga panginahanglanon. So dili ta angay mabalaka tungod gani kanang mga langgam walay nag-atiman nila pero ginapakaon sila sa Ginoo. Ginapakaon sila sa Ginoo. So kita pakahang tao nga espesyal ta diha sa mata sa Ginoo. So we are made special. So special ka sa Ginoo. Nahigugma ang Ginoo kanimo ug kanako. Mao na nga wala kung unsa man ang imuhang sitwasyon karon. Ikaw nga naminaw karon kung unsa man imong sitwasyon karon, ang Ginoo kanunay nga naga-tan-aw kanato, nagapaabot kanato nga kita mobalik kaniya tungod kay ang Ginoo nahigugma kanato. Gusto sa Ginoo nga mopanalangin kanato pero dili na mabuhat kung naay mga babag. So mao na nga ang kitang tao, ang kita our role is to give thanks to God. But before ana dapat natay pagtuo diha sa Ginoo. Kay dili ta makapasalamat sa Ginoo miski sa mga butang nga nakatag nato og kasakit, mga problema. Makapasalamat baka ta sa Ginoo kung adto natay problema. Murag unsa na? Murag dili siya kuan kanang normal. So inana. Pero ingon sa iyang pulong nga magpasalamat kanunay. So magpasalamat kanunay. So wala na ingon nga magpasalamat lamang ta sa kumaayo ang ato ang sitwasyon. Kundi magpasalamat ta kanunay tungod kay kanang mga challenges, mga trials, mga problema sa ato ang kinabuhi. Gi-allow na si Ginoo to develop our character, to develop our behavior, to develop mag-grow ta sa ato ang kinaiya nga ato nang biyaan tong mga kinaiya nga dili sa Ginoo og atong i-discipline atong kaugalingon para mahimot ang sama sa kinaiya ni Kristo. Mao kana ang ato ang siya ang model nato diri sa kalibutan. So mao kana nga sa atong topic karon, love whenever you can. So ang usa ka ang kinabuhi nga Kristohanon is dili ni siya boring if we truly understand the love of God and if we truly understand the gift of eternal life and the gift of salvation o ang grasya sa Ginoo. If we truly understand sa karakter da sa Ginoo, makaingon ta nga dili boring ang kinabuhing Kristiyano. So it's all about God. So it's all about Jesus. So dili patungod diha sa Ginoo, wala ko karon sa inyong pikas nga screen. So God saved me. So usa ako ka living witness of how good God is. Mo na ginaingon ko kanunay nga God is good all the time and all the time God is good. So dili ta magpapildi kung unsa man ang ato ang sitwasyon, dili ta magpapildi sa mga problema sa ato ang kinabuhi. Mo na nga ang wala pa nakaila diha sa Ginoo, mapildi ug mapildi gayud tungod kay mga panahon nato nga wala pa ta kaila sa Ginoo, wala gyud tay paglaom. Kay ang Ginoo ang naghatag og paglaom, pagtuo ug ang gugma nga siya lamang ang makatagbaw sa ato ang mga panginahanglan, makatagbaw sa ato ang longing sa ato ang kinabuhi. So naatay matag usa kanato na ay tay ginapangita sa ato ang kasing-kasing. Ug kana ang Ginoo lamang na ang maka-fulfill, maka-satisfy
sa imuhang longing, sa imuhang kinabuhi. So testing ang Ginoo. Wala pa kadiha sa Ginoo, or kung 50-50 pa ang imong pagtuoda sa Ginoo, iampo ka na, pangayuan sa Ginoo ang i-increase imong pagtuo, kay siya lamang ang makahatag sa katagbawan. Siya lamang ang makahatag kaayuhan. Siya lamang ang makahatag og tinuod nga kalipay. Nga mao ning makahatag bitaw og kana bitawng masani kanang maayong panglawas. Mao kini ang mga maayong mga butang, mao ni makahatag mga maayong panglawas. So atong i-free atong kaugalingon sa mga butang nga nakababag sa mga panalangin sa Ginoo, ug usa kana ang ato ang mga sala. So ato nang biyaan ang mga sala nato, atong bag-oho ng ato ang kinabuhi. So dili nato na dili ta makabag-o sa atong kinabuhi fully if wala ang Ginoo. So we need God, we need Jesus to change ourselves. So why do we need to change? Because katong wala pa ta nakaila sa Ginoo, we are already condemned because we all have sinned and fall short of the glory of God. That's the truth. So mo na siya ang kamatuoran. The truth will know the truth, and the truth will set us free. So who is the truth? Jesus is the way, the truth, and the life. So no one will come to the Father in heaven if dili pinaagi kang Kristo. So si Jesus, so tungod sa grasya through Jesus Christ, nahimo tang matarong. So we are made righteous. Sa una wala ta, dili ta matarong. So tungod sa grasya sa kinabuhi through Jesus Christ, we are made righteous. So mao na ang ato ang part is to believe, accept Jesus as our Lord and Savior. So we repent for our sins, atong biyaan atong mga sala, og atong i-embrace ang kinabuhing Kristohanon. So atong i-surrender ato ang kinabuhi diha ni Kristo. So kaning pag-surrender sa ato ang kinabuhi, it's a daily surrender because ang kinahanglan ta gina-remind kada adlaw sa Ginoo nga siya Ginoo, og angay lamang nato siyang respeton. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And this wisdom, mao na siya ang maghatag og kanang wisdom nga gikan sa Ginoo, mao na siya maghatag og peace sa ato ang kinabuhi. So although kanang busy man ta sa ato ang matag-usa nato ka mga kinabuhi, busy sa trabaho, sa pagpaningkamot, busy ta magpaningkamot nga makahatag og maayong ugma sa atong pamilya, nga maka-feed ta sa ato ang pamilya, makahatag og pagkaon sa atong pamilya. But remember, kinsa ang naghatag kanato og abilidad nga makatrabaho ta kun dili ang Ginoo lamang. So angay lamang gyud natong abalikan siya sa atong mga pagdayeg ug mga paghimaya. So mo na nga kining tanan para lamang sa himayaan sa Ginoo, because ingon siyang pulong, do all things for the glory of God. And we should be reminded sa ato ang purpose, ato ang kinabuhi, to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So it's all about the love of God. So kung dili tungod sa gugma sa Ginoo, wala tay kaluwasan. Og si Jesus gihatag kanato to save us from our sins. Kay ang penalty sa ato ang mga sala, kamatayon man. So diri sa kalibutan, mamatay ta. Once mamatay ta, so ma-follow na siya ang judgment. So mao kana nga kinahanglan nga diri pa lamang sa kalibutan ang ato na daang i-train atong kaugalingon, because life is short. So ang average lifespan sa tao is 70. So mo sobra ka ana, so bonus na sa Ginoo sa imo. So make your life meaningful life nga naa diha sa Ginoo. So kay wala ta makahibalo kung unsa
o maunsa ta in the next few minutes, in the next few hours, in the next few days, in the next few years ato ang kinabuhi. Kung naapabata sa presensya sa Ginoo. So mao kana nga let's repent for our sins. Let's acknowledge our sinfulness. Kay dili ta makapangayo og pasaylo sa Ginoo kung wala ang pag-acknowledge how we need God sa ato ang kinabuhi. We need Jesus, we need God every day. So katong mga tao nga maski katong mga tao nga naa sa kanang top nga kuan na to sa government o sa maski top mga presidente pa sa mga negosyo sa diri sa tibuok kalibutan also need Jesus. So kitang tanan nanginahanglan tas grasya sa Ginoo. So mao na nga kitang tanan we are sent by God to make to be a living witness of how good God is and to share the gospel to everyone so that everyone will come to know God and they will be saved and they will come to know Jesus. So mo na ang mga pag-ampo na natong tanan nga makaila sila sa Ginoo. Tungod kay pwede ikaw, pwede ako, pwede kitang tanan pwede ta gamiton sa Ginoo nga para makaila sila nga naay Ginoo nga angay natong saligan siya ang makahatag natong paglaom kung asa ta mopadulong. So mao kana nga ang Ginoo daghag promises ang Ginoo kanatong tanan. Dili ta makahibalo sa iyang promise kung dili ta magtuon ug mobasa sa iyang pulong. Mao na nga kompleto kini nga kaniyang pulong. Magatudlo kanato sa unsaon nato pag kinabuhi diri ang kalibutan. So my advice is to make the Word of God the standard of living. So if ang usa ka appliance na asya'y manual on how to operate, kita pud tao aduna pud tay manual on how to operate in the right way. So mao kana ang pulong sa Ginoo. So if we are kana bitang guided ta sa pulong sa Ginoo, so kahibalo ta unsaon nato pag kinabuhi. So mapasalamaton ta, malipayon ta, mainampuon ta, tungod kay mao kana ang kabubuton sa Ginoo kanatong tanan. So mao kana I hope and I pray nga sa ato ang devotional karon aduna moy nakatunan og ato kining i-apply sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. So ang Ginoo kanunay magpanalangin kanato, ang Ginoo kanunay paabot kanato nga ato siyang tawgon ug atong isurrender atong kinabuhi. So from the moment nga nadawat na nato si Jesus, gihatag sa Ginoo ang balaang espiritu. Og ang balaang espiritu mao na magtabang kanato. So mao na nga atong i-allow ang Ginoo to work in our lives through the Holy Spirit. So mao kana ang Holy Spirit mo mag-convict kanato to do good and to avoid those mga dautan. So mao kana ang kanabitang mag-dictate sa ato ang unsaon nato maayo ba na or dili. So mao kana nga ang fruit of the Holy Spirit, ang ebidensya nga aduna natay pagtuo sa Ginoo, mao na siya ang gugma. So ang tanan nasulod sa gugma. So what is love? Love is patient, love is kind, love is not jealous, love does not envy, love does not records kung akong basahon sa 1 Corinthians chapter 13. So nadiri ang ang gugma. Love is patient, love is kind, love does not envy or boast, it is not arrogant or rude, it does not insist on its own way, it is not irritable or resentful, it does not rejoice at wrongdoing but rejoices with the truth.
So mao kana ang gugma. So kung adunay gugma, kung kuanta na kung kitang tanan ako diri sa kalibutan adunay gugma nga gikan sa Ginoo, wala na ang tanay problema. But dili man inana ang reality. So ang reality is natay pagpili. Gitagaan tag pagpili sa Ginoo. So mao ka nagi-allow nga makwanta gi-allow sa Ginoo nga naatay choices, natay free will kay gusto sa Ginoo nga mahigugma ta kaniya. So kung wala tay pagpili to love or not to love God, saan na to paghigugma ang Ginoo. So kung force na siya, kung i-enforce na siya nga gugma, dili na siya matawag nga gugma. Kay ang gugma, it's a free man. Free ang love. So, ang love is walay condition. So, kung naay condition, dili na siya gugma. Because God is love, and God loves us first. So, kung nakadawat sa gugma sa Ginoo, we are able to love other people in the proper way, in a proper way. So, mao na even those difficult people sa ato ang kinabuhi, atong mahigugma. So, love. So, the fruit of the Holy Spirit produces love, joy, peace, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. So, mo ni siya ang mga fruit, fruit of the Holy Spirit, but nabilong na siya sa gugma. So, wala gingon nga fruits of the Holy Spirit, but only one. Fruit of the Holy Spirit is love. So, nanadiyatanan ang peace, joy. So, joy. So, atong gisigutan karon is laugh whenever you can. So, if we are in Christ, we are a new creation. So, ang anak sa Ginoo, ang naay Ginoo, malipayon. So I hope nga kitang tanan adunay paglaom nga daya sa Ginoo, adunay kalipay nga gikan sa Ginoo. So to God be all the glory. So magampo kita. Amahan namo nga langit nun, daghang salamat Lord sa imong pulong. Salamat Lord God sa imong pag-remind kanamo Lord God to be joyful always Lord God. Bisan pa man sa among mga na-experience, bisan pa man sa among mga trials, problems, challenges amo ang kinabuhi karon, mahimo gyapon kaming malipayon kay because you are with us nga andam nga motabang kanamo, nga ikaw maghatag kanamo og paglaom og tinuod nga kalipay nga gipangita sa amo ang kinabuhi. Lord, daghang salamat Lord God sa imong pag-remind kanamo Lord God sa imuhang gugma, dakong gugma nga mao'y kini makahatag og kalipay sa amo ang kinabuhi. Lord, sa mga naminaw ni ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo nga mao'y magahikap, pamuhat sa mga kinabuhi o kasing-kasing sa mga naminaw. Ikaw mag-aabli sa ilang mga hunahuna o kasing-kasing nga mahimo silang madinawaton sa imuhang pulong. O kini nga pulong mo ay makahatag og paglaom o mas mulalom pa ilang pagtuo diha kanimo. Og ilang ma-share po ni sa uban Lord nga wala pa diha kanimo aron mutuo sila og maluwas. Tungod kay ikaw lamang ang kaluwasan nga among gipangita. Lord, wala kami mahimong wala ikaw. Daghang salamat Lord God. Salamat sa iyong pag-uban kanamo gikan sa pagsugod ngadto sa pagtapos ug amang ibalik ang dungog, himaya ug pagdayeg kanimo lamang Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, maayong gabi sa tanan. So, salamat sa Ginoo ug siya magapanalangin kanatong tanan. To God be all the glory. So, good night and God bless us all. So, see you tomorrow. Bye-bye.